Hello everyone! Ayan, at nagluto si Tita Wena ng napakasarap na gatang alimango. And yes, ito na siya, plating time! At kung paano nga balutuin yan, samahan nyo ko from preparation to ingredients at lutuin na natin yan para naman from my table to your table. Guys, alam nyo ba ang method ng pagluluto ko na ito kakaiba? Dahil nga, napapanahon ang summer at ang alimango ay galing sa mud. So, tanggalin natin ang amoy ng alimango na amoy mud. At iturn natin yan sa sarap at bango ng aroma ng pagluluto natin. Kaya naman, samahan nyo ako sa aking method at panuorin natin ito at sabay-sabay nating lutuin. Saksihan natin ang pamamaraan ni Tita Wena para naman gayahin nyo na rin to. Para hindi lang kayo masarapan sa putaheng ito, mag-enjoy na rin kayo. Ayan mga beshi, wap! Buhay pa yung ating alimango, oh. Gumagalaw pa. So, ayan. Yan muna ay pakukuluan natin ng konti. Lalagyan natin ng bawang. Yan. At lalagyan natin pigaan natin ng kalamansi. Alam mo bakit, guys? Mainit kasi ang panahon ngayon. Yung mud na pinanggalingan yan ay medyo intense, no? Para matanggal yung amoy mud bago natin igigisa. At gagataan natin ng lalagyan natin ng kalabasa mamaya sa paggigisa. Pero pakuluan muna natin. Ayoko kasi nung mayroong lasa na putik. Gusto ko pati yung sauce may enjoy ko. Ayan. And then tatakpan lang natin yan. Lagyan natin ng takip para makonsib natin yung heat at nang mabilis lang siyang kumulo. Ayun, gumagalaw yung kanyang tingnan nyo. Hop, hop. Sabi niya mainit dito. Hindi na ako makakapangagat. O, diba? Alam nyo guys, binuhusan ko rin na mainit na tubig, no, para mabrush ko sila. Pero gumagalaw pa rin. Ayan, so hayaan lang natin na kumulo yan. 2 minutes lang guys. Para lang yung ingredients na nilagay natin ay mag-absorb. Ayan. At mawala yung amoy burak. Kasi ang alimango ay tumitira sa mud. Ayan. So, pagkatapos niya na ma-dry up na yung sarili. Hindi ko yan guys nilagay ng tubig. Yung sariling fluid lang niya ang magluluto sa kanya. Then yung moist, kaya natin tinakpan So, yung bawang at kalamansi, kasama yung kalamansi na balat. Ayan, kumukuloon na guys. O, ayan. So, mawawala yung amoy ng mud bago natin gigisahin. Ayan. Magluto tayo ng alimango. At meron pang isa. Huge! Charon! Laki! Ayan, napana siguro yan. Dala yan ng aking brother na gwapo. Charon! O, diba? Ang aking brother there. Yes. Siya sumunod sa akin, guys. Siya ang matyaga na nagdadala sa akin ng mga ganito. Nahuhuli ng kanyang mga anak. Ayun guys, ang laki oh. At binras ko na nga yan. Now ay pakukuluin ko ito sa balat ng kalamansi at bawang. Kasi alam nyo, mainit ang panahon ngayon. So yung burak na pinanggalingan nito, galing ito sa mud, no? So yung mud na pinanggalingan nito, medyo intense ang amoy. Para mawala yung amoy. And then, pagka napakulo ko na sa bawang at balat ng kalamansi, igigisa ko siya sa garlic and butter at gagatan ko siya na may kalabasa. Ang sarap nun! Ayun! Kaya naman samahan nyo ako. Tayo ay magluto na. Laki-laki! So, let's cook. So, ayan guys. Kumukulo na yung ating alimango. Ayun. O, diba?
So, habang kumukulo siya, gagawa na tayo ng ingredients. Ayan. At yung mga ingredients nga natin sa pagluluto ay ito, star margarine, meron tayo ditong luya, at bawang, sili, kalabasa, at ang panggagata natin guys ay hindi gata ng niyog dahil wala akong gata. Ang gagamitin natin ay angel. And yes, wala pong pinagkaiba yan sa gata. Ang pagkakaiba lang, ito ay medyo yummy. So means mas masarap siya, 'di ba? So alternative guys, kung kayo ay walang gata na stock or wala kayong mabili ng kukumama at wala rin kayong niyog na gagatain, evaporada milk is pwede po, no? Mas masarap siya, mas yummy. Hindi lang kinasanayan ng karamihan na gamitin sa pagluluto ng gata, pero ang totoo niyan, mas masarap pong gamitin ang evaporada na milk na panggata. Yes, ako po ay ginagawa kong alternative ito sa pagluluto ng gata, no? So, pero ang term gata pa rin kasi hindi tayo nasanay sa ginatasan, o 'di ba? So kaya ginatan. Ayan. So halika na at babaltan na natin ang luya at bawang at sibuyas at magigisa na tayo. Star margarine, bekenemen. So ayan guys, yung sipit ng alimango ay pukpukin na natin para ayan. Ayan. So na-crack na natin lahat yung mga sipit at yun namang mga katawan. Ayan, taba guys. So, nakita nyo? Daming taba. So, ayan, inupin ko na siya para pumasok yung lasa. Ayan. Huge. Look at the taba. Oh. Oh, diba? Sobrang taba. At syempre, ito mga to, ihasama natin yan. Ikutin natin dyan. So guys, yung mga ingredients natin ay ready na, nagawa na natin ang ating young ginger, ayan. So minins natin yan ng ganyan, na syempre generous yung bawang para anti-cholesterol. Isinama ko na nga rin yung kanyang balat kasi yung balat guys ay may natural content ng antibiotics and anti-inflammatory. So, para mas ma-benefits pa ng ating body circulations. So, we don't waste it, no? So, ayan guys, at ang ating sibuyas. Syempre, hindi nga mawawala ang ating sili para masarap ang kainan. At ang ganda ng ating pumpkin, no? Freshly harvest yan guys. Yan ay pumpkin na maligat. At halika na, at tayo ay mag-isa na. Ayan guys, sa ating frying pan, naglagay tayo ng konting-konting oil at mayroon tayong butter. Ayan, so i-melted lang natin dyan ang butter. Kailangan guys, pag tayo ay gagamit ng butter, sana alam ng lahat, no? Kasi may nakita akong nagluluto, nadaanan ko lang yun habang ako ay nag-i-engage. So, proud na proud siya dun sa niluluto niya. Pero yung butter na ginamit niya, hindi niya nilagyan ng oil. Then, within seconds na sunog ang kanyang niluluto. So, definitely, hindi niya nakuha yung lasa na gusto niyang ma-achieve. Kasi sa butter pa lang, nasunog na. Diba? So, dyan guys, dahil mainit na yung ating apoy, simulan na natin ilagay yung mga ingredients. Una natin ilalagay ang ating luya. Ayan. Pasensya na kayo kung medyo nagwi-wiggle ang camera dahil ang kaliwang kamay ko ay may hawak na camera while ang aking kanan ay kumukuha ng mga ingredients para ilagay sa ating frying pan. Ayan. Tulog pa yung aking camera person dahil siya ay graduate ng grade 6 kagabi. So, medyo late na kaming natapos. That's 1 o'clock, 1 AM plus na. So, medyo exhausted yung bata-batuta. So, ayan guys. Kaya si tita na uwi na ngayon ay nag-iisa na, nagbablog. And that's okay. I used to it anyway. So, ayan guys. Pagkatapos natin ilagay yung ating, so, ayan. Pagkatapos natin ilagay ang ating luya, isunod na rin natin ang ating generous na bawang. Ayan, sinunod na natin ang bawang. Kasama ang balat.
para makuha natin yung benepisyo na anti-inflammatory at may contribute natin sa ating body. Our body circulations need something that anti-inflammatory to protect our immune system, para ang immune system natin ay ma-boost. Lagay na rin natin ang onions. Ayan, haluin lang. Ang bango, grabe. At haba tayo ay nagpiprito ng ating mga ingredients, dito ay pwede na rin tayong maglagay ng durog na paminta. Ayan guys, maglagay tayo ng durog na paminta. Bahala na tayo. Oh. Kayo na lang ang mag-estimate kung gaano karami ang durog na paminta na gusto nyong ilagay. Habang ako ay nagigisa, pag ako ay nagluluto ng seafoods, nilalagay ko na yung paminta para mas aromatic ang dating at mas talagang masarap. Ayan. Pwede na rin nating ilagay ang ating kunting sugar. Ayan. Para ma-enhance yung lasa. Ayan guys. Pagkatapos nating ilagay yung kunting sugar. Wow, grabe bango. Ilagay na natin yung ating pumpkin. Dahil alam nyo, yung ating crabs ay luto na. So, ayan. At pagkatapos natin ilagay yung ating kalabasa, wag muna nating haluin. Hayaan nating ma-fry more yung mga ingredients na una na ating inilagay. Ayan. Ayan guys. So, within few minutes, pwede na nating haluin. And yes, pwede na nating haluin. Sobrang bango. Grabe. Ayan, ganyan ako magluto guys, para sulit talaga yung sarap. And then, now ay maglalagay na tayo ng ating cube. Yes, maglalagay tayo ng cube para mas ma-enhance yung lasa. Tcharan! Seafood. Yan po ay seafood cubes. Shrimp. Wala pang nagagawa na crab sa cubes ang Knorr, no? Shrimp pa lang. Shrimp, chicken, pork, and beef. So, shrimp ang gamit natin dahil ang niluluto natin ay seafood. So, ayan guys. Takpan natin yan, sandali, para mas mabilis maluto. Makonsive natin yung heat. Ayan. So, ayan guys, kung nakikita nyo, medyo may kunting tutong-tutong doon sa gilid, ano? So, sa mga panahon na yan, at sa mga pagkakataon na yan, tingnan nyo, ang ganda ng ating pagkagisa. Pwede na natin ilagay ang ating mga sipit. At yung mga sipit na yan ay kinrak na natin kanina, di ba? Para habang tayong kumakain, ay hindi na tayo pukpok ng pukpok. Lalo na kung may mga bata tayong kasalo, masyadong makalat. Nagkakalat sa table at nagkakalat sa sahig. Ayoko nang ganon. Ayoko nang masyadong messy ang bahay. Ayoko masyadong makalat. So, ayan guys. So, ito na yung mga kinrak natin, oh. Binuksan pala natin. So, ilagay na natin. Ibango. So, yung mga ingredients, iskop-iskop na lang natin para hindi na masyadong luwan si pachaw. Ayan. Kapag kasi halo ng halo, luwan na eh. Ayan. Lagyan natin yan. Rin natin ang ating mga sili dyan sa ibabaw. So, ayan guys. This time, ay pwede na nating ilagay yung ating pangpasarap. Ayan, ang ating
evaporada na pang palit natin sa gata. Ayan. Ayan guys. So, hintay natin kumulo ulit. Sarap. Ayan. So, ayan. Kumukulo-kulo na siya. Charan. Yummy! Ayun. Oop. Sarap. Look at that. Ooh. Delicious. Ayan, hindi ko ito paigahan ng sabaw dahil yung sabaw niya ay gusto naming lahat para sa aming rice. Ayan, sarap. At yung ating kalabasa, guys. Look at the kalabasa. Ayan, orange na orange, no? Sarap. Yummy. Ayan, pwede na po yan. Maya-maya lang ng kunti. Napakabango. Tingnan nyo guys, pag ganito yung procedure ha, wala talagang langsa, no? Normally, pag yung, lalo na pag summer, no? Masyadong intense yung amoy na mud ng alimango, no? Kasi nga nakatira sila sa mud, di ba? Pero pag ginaya nyo yung procedure na ginawa ko, guys, I'm telling you, wala talaga siyang amoy na mud. Napakabango. Talagang nai-enhance yung lasa, ma-achieve nyo yung lasa na gusto nyo. At talagang parang hindi nang galing sa mud yung alimango. Mag-i-enjoy talaga kayo. Pero pag hindi ganito ang procedure, guys, niluluto nyo pa lang kahit gaano karami yung ingredients na ilalagay nyo, it will be useless kasi umaamoy pa rin yung mud. Pag ganito, walang amoy mud. Napakabango. Napakabango na, napakasarap pa. Ayan. Hello everyone! Si Tita Wena ay nagluluto ng napakasarap na alimango. And yes, look at that. Ooh! At ang taba-taba niyan guys. Tingnan nyo naman. Ang taba niya. Grabe. Ayan. At syempre yung mga agat niya ang lalaki. Paano nga palutuin na dito Wena yan? From preparation to ingredients, halina kayo. Samahan nyo si Tita Wena na magluto na. Ayan. At mag-prepare. Let's go. Let's go.
Gatang alimango. Yummy.